Nagsisimula ang pelikula sa isang mahirap na kulungan na tinatawag na Sweetwater, kung saan maraming away ang nagaganap. Ang mga bilanggo ay madalas na sumasali sa mga kompetisyon kung saan kailangan nilang magboxing sa isa't isa. Ang mga laban na ito ay isang malaking bagay dahil ang mga tao ay tumaya ng maraming pera sa kanila, at mayroong isang lihim na grupo sa likod ng lahat ng ito. Sa isa sa mga laban na ito, isang lalaking nagngangalang Vern Van Zandt ang sasabak sa walang talo na boksingero na si Monroe Hutchen. Napakahusay ni Monroe at nagawa niyang manalo sa isang round lamang. Pagkatapos ng laban, sinabi ng announcer na makakakuha ang Sweetwater ng bagong boxing champion, na si George Chambers, na kilala bilang The Iceman, na ikinukulong dahil sa kaso na panggagahasa. Kinabukasan, dumating si George sa Sweetwater sakay ng helicopter at napunta sa isang selda kasama ang isang lalaki na nagngangalang Mingo Pace. Nang magsalita si George tungkol sa kanyang pag-asa sa bilangguan, dalawang bilanggo na nagngangalang Ripstein at Campos ang nagpakita. Si Ripstein na isang pinuno ng mobster ay naintriga kay George dahil siya ay isang sikat na boksingero, ngunit binalaan siya ni Ripstein tungkol sa isa pang boksingero sa bilangguan na talagang mahusay at kayang talunin siya. Nakaramdam ng sama ng loob sa sinabi ni Ripstein, tumayo si George at sasalakayin na sana niya si Ripstein, ngunit pagkatapos ay nagmadali si Campos na pakalmayin si George at sinabi ni George na walang intensyon ang kanyang boss na saktan siya. Sinabi ni Campos kay George na ang walang talo na kampyon ay si Monroe Hutchen, na kilala bilang The Undisputed sa cafeteria ng bilangguan. Sinubukan ni George na makakuha ng impormasyon tungkol kay Monroe Hutchen sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba pang mga bilanggo. Sa kalaunan, nakatagpo ni George si Monroe at sinubukan siyang pukawin, ngunit nanatiling kalmado si Monroe. Pakiramdam na hindi pinansin, pagkatapos ay sinampal siya ni George upang magalit, at tulad ng inaasahan, nag-react si Monroe sa mga aksyon ni George, at halos magsimula ang isang away kung hindi dumating ang mga gwardya sa oras upang paghiwalayin sila. Dinala si George sa opisina ng warden kung saan mahigpit siyang binalaan ng warden na kumilos ng maayos sa Sweetwater, ngunit hindi nakinig si George. Sa halip, humingi siya ng special treatment dahil isa siyang world boxing champion na maraming titulo. Sinubukan niyang kumbinsihin ng warden na makakaya niya na gawing sikat ang bilangguan para makakuha ng maraming atensyon at pagbabago. Samantala si Monroe ay pinarusahan sa ibang bahagi ng bilangguan sa pamamagitan ng paglagay sa kanya sa solitary confinement. Kinabukasan habang nasa labas ang lahat, tinanong ni George si Mingo tungkol sa krimen na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong. Sinabi ni Mingo kay George na hindi tama ang kanyang tanong dahil maaari itong ikakagalit ng ibang mga bilanggo at hindi etikal, ngunit hindi iyon pinansin ni George. Nagtanong siya ng katulad na tanong sa isa pang bilanggo na nagngangalang Ratbag. Noong una, hindi siya pinansin ni Ratbag at ayaw magsalita, ngunit patuloy siyang iniistorbo ni George dahil nakaramdam siya ng pang-iinsulto kay Ratbag. Sa wakas, nagalit si Ratbag at sinuntok si George sa mukha. Tila natuwa si Ratbag dahil nagawa niyang tamaan ang World Boxing Champion, ngunit pagkatapos ay sinuntok siya ni George sa katawan, na nagpabagsak sa kanya. Ipinagyayabang ni George sa lahat ng mga bilanggo na ang tunay na kampyon sa bilangguan ay hindi isang mahina tulad ni Monroe Hutchen kundi ang kanyang sarili, isang world-class boxing champ. Dahil sa kanyang pagmamataas, maraming inmates ang ayaw kay George at sinubukang payuhan siya na maging mas mabait. Ang isa sa kanila ay isang bilanggo na nagngangalang Willard ngunit hindi nakinig si George at nauwi sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi alam ng mga gwardya ang laban, kaya hindi naparusahan si George. Samantala, nakikipag-usap si Monroe sa isang babaeng opisyal na nagngangalang Darlene tungkol sa isang planong ilipat siya sa isa pang bilangguan. Si Monroe ay tila hindi nababahala sa plano ng paglipat dahil sa alinmang paraan, siya ay nasa bilangguan pa rin. Naalala niya ang kanyang nakaraan noong siya ay isang matagumpay na boksingero, nanalo siya ng maraming kampyonato, ngunit ang kanyang karera sa boxing ay bumagsak nang malaman niyang niloloko siya ng kanyang asawa. Napatay niya ang lalaking kasama ng kanyang asawa at nahatulan ng habang buhay na sentensya sa bilangguan. Nagbago ang eksena, na nagpapakitang nakikipag-away si George sa isang preso na nagngangalang Eddie Jones na gustong kunin siya para sumali sa kanyang grupo. Isang malaking away ang sumiklab nang sumali ang gang ni Jones laban kay George ngunit madali silang natalo ni George. Pagkatapos, ipinatawag si George sa opisina ng warden. Ang isang lalaking nagngangalang Lipscomb ay talagang nagalit kay George dahil sa nakalipas na 10 linggo, siya ay nagdulot ng maraming problema.
5 bilanggo ang napunta sa intensive care hospital dahil binugbog sila ni George. Naramdaman na maraming mga bilanggo ang napupuot ngayon sa heavyweight champion, kaya nakakita si Ripstein ng pagkakataon para sa isang laban sa pagitan ng mabait na si Monroe, ang undisputed Hotchen, at ang mapagmataas na si George, ang Iceman Chambers. Hiniling ni Ripstein kay Campos na ihanda ang lahat at makipag-ugnayan sa kanilang grupong kriminal upang ayusin ang mga kaganapan sa pagtaya sa labas ng bilangguan. Gayunpaman, si Ripstein ay nahaharap sa pagtutol mula sa warden na si Lipscomb, na nag-aalangan na aprubahan ang laban. Sinubukan ni Ripstein na kumbinsihin ang warden na sumang-ayon, ngunit nang hindi gumagana ang kanyang malumanay na panghihikayat, kinailangan ni Ripstein na takutin si Lipscomb. Sa wakas, kinailangan ng warden na sumang-ayon sa kahilingan ni Ripstein. Gayunpaman, may mga kondisyon, kailangang mangyari ang laban habang nagbabakasyon si Lipscomb, at ayaw niyang masangkot sa anumang ilegal na aktibidad. Nilinaw din ni Lipscomb na walang makakapag-record o makakapag-public ng laban, at kailangang bumalik sa normal ang lahat pagkabalik niya mula sa bakasyon. Tinanggap ni Ripstein ang lahat ng kondisyong ito, at nagkasundo sila. Lumipat ang kwento sa pakikipagkita ni George sa isang lalaking nagngangalang Louis. Sinabi ni George na makakalaya siya sa bilangguan kung matalo niya si Monroe Hotchen, ngunit binalaan siya ni Louis na si Monroe ay isang heavyweight na boksingero na hindi kailanman natalo sa laban. Mukhang hindi kinakabahan si George dito dahil naniniwala siyang natapos na ang boxing career ni Monroe 10 taon na ang nakakaraan nang makulong siya dahil sa pagpatay. Mayabang pa rin si George at inisip na mas magaling siya kaysa kay Monroe. Binalaan ni Louis si George na maging maingat sa pagharap kay Monroe dahil sa kanyang palagay, hindi pa ganap na naipakita ni Monroe ang kanyang kakayahan sa boxing noong siya ay lumalaban pa sa professional boxing. Hindi naintindihan ni George at naisip na minamaliit siya ni Louis, kaya nagalit siya. Samantala, nakikipag-usap si Ripstein kay Monroe tungkol sa laban. Inalok ni Ripstein si Monroe ng 30% na komisyon ng pera na kikitain sa laban kung siya ay mananalo. Gayunpaman, humiling si Monroe ng 40% dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang 3 anak dahil ang kanyang kapatid ay walang asawa at wala itong magandang trabaho. Pagkatapos makipagkasundo kay Monroe, nilapitan ni Ripstein si George at ipinaalam sa kanya na handa na si Monroe na labanan siya. Tuwang-tuwa si George dahil nakikita niya ito bilang kanyang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan at mapapatunayan niya na siya ang tunay na kampyon sa loob at labas ng bilangguan. Sa mga araw na humahantong sa laban, parehong sina Monroe at George ay nakikitang nagsasanay ng husto upang maghanda para sa laban. Sa isang pagkakataon, nilapitan muli ni George si Monroe, sinusubukang pukawin siya sa pamamagitan ng pag-aangkin na siya ay lalabas na matagumpay at magiging pinakadakilang kampyon na matalo siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakikipag-away si Monroe. Sa halip, tumugon siya sa mga sinabi ni George sa paraang naiinis si George at nagpas siyang umalis. Pagkatapos nito, ang ibang mga preso, nasawa na sa pagmamataas ni George, ay sinubukan siyang inisin sa pamamagitan ng paggawa ng ingay sa kanilang kantin, na nagdulot ng kaguluhan. Ang ilang mga bilanggo ay tumindig pa nga at sinubukang salakayin siya, gayunpaman, mabilis na namagitan ang mga gwardya, pinigilan si George at pinigilan ang paglala ng kaguluhan. Samantala, nakaramdam ng pressure si Campos mula sa kanyang grupong kriminal sa labas ng bilangguan, na inutusan sina Ripstein at Campos na siguraduhing mananalo si George sa laban dahil maraming tao ang tumaya sa kanya. Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Campos ang kahilingan dahil gusto ni Ripstein, bilang isang mahilig sa boxing sa buong buhay niya, na maging patas ang laban. Bukod dito, hindi papayag si Monroe na ihagis ang laban kahit na mag-alok ng malaking halaga ng pera. Samantala, parehong sina Monroe at George ay lumilitaw na pinapataas ang kanilang pagsasanay para sa paparating na laban, na malapit nang magaganap. Nang maglaon, si Eddie Jones at ilang iba pang mga bilanggo na nagdusin ng husto sa mga kamay ni George ay lumapit kay Monroe, nag-aalok na tumulong upang matiyak ang kanyang tagumpay. Tila balak nilang lasunin si George bago ang laban, gayunpaman, mataktikang tinanggihan ni Monroe si Eddie Jones at ang alok ng iba pa. Inamin ni Monroe na maaaring hindi siya ang pinakamalakas na boksingero, ngunit hindi siya natakot, at handa siyang harapin si George sa isang patas na laban. Dumating na rin sa wakas ang gabi ng laban.
Excited ang lahat dahil sabik silang naghihintay sa pinakamalaking laban sa pagitan ng World Boxing Champion na si George na tinatawag na The Iceman Chambers, at ang undefeated champion ng Sweetwater na si Monroe na tinatawag na The Undisputed Hot Chen. Ang laban ay pinanood ng mga bilanggo at ilang mga boss ng mafia na ginawa itong isang malaking kaganapan sa pagtaya. Nag-warm up sina Monroe at George bago pumasok sa arena na nakaset up para sa laban. Sa simula ng laban, patuloy na inatake ni George si Monroe at nagawa pa niyang pabagsakin siya sa pagtatapos ng unang round. Sa kabila ng pagsisigawan ng mga manunood, nagpatuloy pa rin si George sa pag-atake. Samantala nakabawi si Monroe at naghanda para sa ikalawang round. Sa round na ito, lumaban si Monroe at nahilo si George sa loob ng ilang segundo, gayunpaman, nabawi ni George ang kontrol at naglunsad ng serye ng mga pag-atake na sa huli ay nagpabagsak kay Monroe sa pagtatapos ng ikalawang round. Lalong nakatitiyak si George sa kanyang sarili matapos ibagsak si Monroe sa pangalawang pagkakataon. Mas lalo pa niyang iniinis ang mga manunood sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng mga masasakit na salita. Samantala, si Monroe ay tila nahihirapang makabawi mula sa walang humpay na pag-atake ni George sa unang dalawang round. Gayunpaman, determinado si Monroe na manalo sa laban upang suportahan ang kanyang kapatid na babae na nahaharap sa kahirapan sa pananalapi, kaya mabilis siyang nakabangon. Sa pagsisimula ng ikatlong round, naglunsad si Monroe ng isang serye ng mga pag-atake at nakahanap ng pagkakataon na harangin ang pag-atake ni George at maghatid ng isang mapagpasyang suntok. Sa katunayan, matagumpay na napaatras ni Monroe si George at nakatama ng isang malakas na suntok bago mabawi ni George ang kanyang depensa. Pakiramdam na nakulong sa walang humpay na pag-atake ni Monroe na mahirap depensahan, at sa gitna ng patuloy na pangungutya ng mga manunood ay nagalit si George at naglunsad ng galit na pag-atake. Gayunpaman, dahil may halong galit ang mga pag-atake ni George, ay naging dahilan ito ng kanyang pagkakamali na nagpapahintulot kay Monroe na madaling mahuhulaan ang kanyang mga galaw. Sinubukan ni Monroe na kontrolin ang bilis ng laban sa pamamagitan ng pagtutok sa depensa at pagpukaw sa galit ni George. Nakapagtataka, gumana ang taktika na ito, at ipinagpatuloy ni George ang pag-atake kay Monroe kahit natapos na ang ikatlong round, na nagudyok sa kanyang manager na pumasok bago ipagsapalaran ni George ang diskwalipikasyon sa huling round. Nagtagumpay si Monroe na malampasan si George sa bawat pag-atake. Isang malakas na suntok ang ginawa niya sa mukha ni George na nagpabagsak sa kanya at nanalo sa laban, na ipinagtanggol ang kanyang titulo bilang undisputed champion. Nang maglaon, isiniwalat ni Campos na namatay si Ripstein 3 oras pagkatapos ng laban. Gayunpaman, bago namatay si Ripstein, inayos niya ang $2 milyong na ibibigay kay Monroe kung mananalo siya sa laban, ayon sa kanilang kasunduan. Sa kabilang banda, pinalaya si George Chambers mula sa bilangguan, at sa wakas ay tinanggap ni Monroe ang pera upang matulungan ang kanyang kapatid na babae, na nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Bukod dito, itinanggi ni George Chambers at ng kanyang manager na ang pakikipaglaban niya kay Monroe Hot Chen ay nagaganap na sa bilangguan, na sinasabing ang lahat ay alingaw-ngaw lamang. Pagkalipas ng ilang buwan, nabawi ni George the Iceman Chambers ang World Heavyweight Championship. Lahat ng mga preso sa Sweetwater ay nanood ng laban sa TV, gayunpaman, kalaunan ay natawa sila at nag-cheer para kay Monroe Hot Chen nang malaman na si George Chambers ay kinoronahan bilang undisputed World Heavyweight Champion, dahil ayon sa kanila, ang tunay na undisputed champion ay si Monroe Hot Chen. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.